What's up sa inyo mga katamis? So nandito na naman tayo sa YouTube channel natin. Meron na naman tayong panibagong drawing na gagawin. Siyempre wala nang iba. Nag-request si Papa, so gagawin ko yung kapatid niya. So ito-drawing na natin, huwag na natin patagalin. Pero bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin. Siyempre, pati na rin doon sa Facebook account natin. Alright, so yun lang. Umpisa na natin. Let's go! Alright, so ngayong araw meron tayong gagawing panibagong drawing syempre. So gagamitan natin siya ng empty markers. Yan, kung may mga empty markers kayo dyan, pwede nyo nang gamitin yan. Basta empty siya, ibabad nyo siya sa alcohol para matanggal agad yung natitira dito sa pinakadulo nya. Tapos patuyuin ninyo. Tapos konting kiss-kiss lang doon sa leha. Yan, pwede na yan. Patulisin nyo lang yung pinakadulo nya. Parang ganito ang ginagawa ko. Nilalagyan ko siya ng charcoal. Sinausaw ko na yan sa charcoal. Yan, empty na markers. Walang ink yan na red. Kahit anong markers, pwedeng gamitin yan. Basta walang laman. Pwede nyo siyang magamit yan sa pang layout. Pwede yan. Pwede nyo magamit yan sa layout. Katulad nitong ginagawa ko. Layout nyo lang siya. Sausaw sa charcoal, tapos sa pilik mata hanggang mata, lagyan nyo ng charcoal. Pagka nalagyan nyo na, isusunod nyo na yung brush. Ipa-brush na natin yan. Itong brush manipis lang to, flat lang to. Amazing! Yan ang ginagamit ko sa kilay, saka dito sa pilik mata, pati sa mata na rin syempre. Yan yung mga ginagamit ko hanggang pumantay lang ng konti yung kulay nya. Pagka medyo okay na, natimpla na yung kulay, pwede na nating isunod yung lapis. Punasan muna ng konti, tapos ulitin lang ulit. Parang lang, paulit-ulit lang nagagawin. Punas, tapos konting kuskus na naman, ganoon lang, paulit-ulit lang, step by step. Kung ano yung ginawa mo sa una, yung pa rin yung gagawin mo sa dulo. Mga tips lang, konting nalalaman lang sa charcoal, diba? So i-brush lang natin to ng konti para medyo mag-mix yung pinaka kulay nya bago natin applyan ng 6B. Okay. 6B tsaka 8B ang ginagamit ko dito sa mata para medyo dark ang kulay nya. Alright, dito i-apply na natin si 6B graphite. Yan, sa lining ng mata, sa pilik mata nya, tsaka yung kilay. Ito yung ginagamit ko. Medyo 6B lang muna ang paunang layout para medyo mag dark siya, pero soft pa rin yung hindi masyadong bakat. Dati bakat talaga, halos nagbabakat doon sa papel yung ginagawa ko, kaya medyo pagka nailawan, siya, parang kumikintab siya. Pero tinatry ko na medyo soft lang yung paglagay. Lang, paulit-ulit lang na layout. Yan siya. So itong ginagamit kong to, 6B graphite to. Papatungan ko na lang siya ng 8B graphite pagka medyo dark na siya. Ipapadark ko lang siya ng konti. Alright, so ganyan lang yung step by step lang, dahan-dahan lang, para tapos lagi kang titingin sa reference. Kasi noon medyo hindi ko pagamay gaano pero at least ngayon nag-i-improve naman. So all goods na. Alright, so kailangan pa rin talaga na matinding practice pagka mga ganito yung gagawin. So panoorin nyo lang, time lapse natin para medyo mabilis. Alright, yan, okay na yan. So dito naman tayo sa kilay. Sa kilay, ginagamitan ko pa rin siya ng 6B. Amazing! Pero yung ginagamitan ko rin niya ng empty ballpen, yung walang laman na ballpen, para medyo bumakat lang ng konti doon sa kilay niya. Pwede rin namang direct na. I-direct mo na siya ng soft na 6B graphite lang. Yung lang, yung hindi masyadong madiin. Saka mo siya kuskusin ng brush na flat
Basta mga flat na brush, pwede yan sa kilay gamitin. Maganda siyang ibang brush. Pwede rin naman yung medyo soft na brush, kasi maraming brush may soft, yung parang pang makeup, diba? So ito yung ginagamit ko. Yan, yung brush na manipis lang yan sa kilay, hanggang parang magtimpla lang. Pagka medyo timplado na mix na, doon ko naman ulit papatungan ng graphite pencil. Okay. Yung 6 tsaka 8B, pinagko-combination ko lang, pinagdudugtong-dugtong ko lang, ganun lang ginagawa ko. Paulit-ulit lang yung proseso hanggang pagka okay na yung reference, medyo nag-dark na rin yung kilay, di alright na, all goods na, di ba? Ayan, na brush na natin. Ngayon patukan natin siya ng 8B na graphite. Medyo makwanto, ma-dark to eh, pero check lagi talaga yung reference, yung part na medyo dark sa kilay. Tapos yung mga may white din kasi minsan eh, tapos i-brush yan, para yung nga sabi ko kanina, magtimpla yung kulay niya, maghalo. Ganun lang, paulit-ulit lang yung step na gagawin. Kung ano yung inumpisa mo nung una, soft, hard, ganun yung mga layout, lining dapat. Tapos laging titingin sa reference, pinaka-importante yun. Alright, so isusunod natin dito. Syempre gagamitan pa rin natin ng empty markers. Sabi ko kanina, empty markers yan na walang laman. Patulisin nyo lang yung dulo gamit yung leha, para yun yung ma-point out ninyo yung pilik mata, tsaka yung sa mata, yung mga kilay, maabot niya. Kasi kung di mo patutulisin yung dulo nyo to, wala, may harapan kang abutin. Pero kung ayaw mo namang gamitan yan, sinawsaw yung charcoal, pwedeng rekta na doon sa graphite pencil, di ba? Pwede mo nang i-directa yan kung trip mo lang naman. Pero nakakatulong din to, itong markers na empty. Tapos brush lang, yan, yung brush katulad ng dati yung ginawa natin sa unang mata, yung pa rin yung gagawin natin doon sa mata. So same process lang, paulit-ulit lang na gagawin. Kaya kailangan talagang practice, yun yung pinaka-importante, matinding practice talaga. Alright, so bilisan natin para medyo bumilis yung video. Alright, let's go. Alright, dito sa skin na to, dito sa muka, sa may noo, na-applyan ko lang siya ng konting charcoal. Okay. Tapos itong brush, sausaw sa charcoal syempre, tapos apply sa skin, sa muka. Bale, inaano ko lang yung dark, yung medyo maitim na part. Kinukuskus ko lang, binabrush ko lang. Alright, para medyo maitim siya, umitim lang ng konti, yung katamtaman lang, para yun nga, mix, matimpla yung tinatawag na skin tone na iba. Pero hindi pa gaano ka solid yung skin tone nung ginagawa ko, pero syempre part pa rin niya ng pagpo-practice natin. Pero kahit pa paano, nagagamay na natin. Alright, tagal din tayong hindi nakapag-drawing ng ganito eh, so 12 years na siguro, kaya medyo binabalik lang natin kasi yun nga, mapalipas oras, nakakalibang, tsaka nakakawala rin ng stress pag nag-drawing ka, diba? So ganyan lang ang process, tuloy-tuloy lang, i-brush mo lang siya, hanapin mo lang yung point na medyo dark, tapos medyo lagyan mo ng charcoal, sabay parang nagme-makeup. May makeup mo siya, paulit-ulit lang, ganoon lang gagawin. So panoorin nyo lang to, bilisan natin para medyo mabilis. Alright, ayan, na-brush na natin. Ngayon dito naman tayo sa ilong. Sabi ko kanina, itong marker na to, empty to ha, wala tong laman na ink na kulay orange, basta empty na yan. Oh, okay. Maganda yung pang lining, pang layout.
isaw-saw lang sa charcoal, tapos yun na, i-apply mo na siya sa ilong, sa mata, pwede rin naman sa bibig, yan sa kilay, pwede rin sa tenga, pwede rin siya pang mga soft na lining lang. Yun yung pinaka maganda rin dito. Ito rin yung ginagawa ng ibang mga nagdo-drawing, ginagawa rin nila yan. So kahit anong marker pwede yan mga lods, tandaan nyo. Pero kung ayaw nyo nga, pwede ng direct, i-direct nyo na siya ng graphite, yung 8B, 6B. Pero sa dark, sa butas, ginagamitan ko yan ng mga graphite. Ibabrush muna natin siya, alright, para medyo tumimpla yung kulay. Tapos pag natimpla na, inumin natin yung kape. Joke lang. Ibabrush lang. Same lang yung process. Lalagyan ng konting charcoal gamit yung empty marker. Pagkatapos nun, nasundan na yung layout. Ibabrush naman siya unti-unti. Ayan, up and down. May mga ginagamit din ng yung ibang artist na ganito na brush, round brush ata yung ginagamit nila. Pero sa akin, ito na ginagamit ko, yung brush na to. Ano lang to, malambot, soft lang tong brush na to para sa ilong. So ganun lang, kung i-brush, pagkatapos ng brush, lalagyan na siya ng graphite 8B o kaya yung 6B para doon sa butas ng ilong. Mas maganda yung 8B ang gamitin para talaga maitim, kasi yung 8B. Yung 6B naman, sakto lang yung pagkaitim niya, pero pwede na rin yun. Alright, so ilalagay na natin si 8B graphite sa ilong. Dark kasi ito may itim yung kulay niya, kaya ito yung i-apply natin. Dahan-dahan lang muna ang paglalagay kasi baka magkamali, lumagpas, mahirap burahin din kasi minsan, kasi medyo dark nga siya, may itim. Alright, so pabilisin natin, panoorin nyo kung paano. Let's go. Yan, dito naman tayo sa soft lang na lining. Ang gamit kong pencil dito yung 2H lang, hindi masyadong dark, parang dito sa graphite na 8B tsaka 6B. Pero pag diniinan mo yan, iitim din, kaso nga lang babakat yan. Pero yan, malaking tulong din yan kasi soft lang. Tansyahin mo lang doon sa may ilong niya para mag dark. Yan, pansinin nyo yung kulay, magkaiba siya, diba? So tamang timpla lang, dahan-dahan lang sa ilong. After nyan, applyan naman siya ng brush ulit. Papatukan siya ng brush, konting charcoal. Same process pa rin yan, paulit-ulit lang, papalik-balik, pero yung step kasi dapat masundan mo pa rin. Kapag katulad nito, yung sa ilong niya, diba? Step by step yan na gagawin. Tapos check lagi sa reference kung ano yung part na medyo dark, may itim, para all goods pa rin yan. Alright, so pabilisin natin. Gamit naman tong pencil eraser, buburahin natin yung mga medyo may itim, highlight. Tapos may pang kanyan, what? pang brush, pang patalsik na mga nabura-bura. Yung ganda tong eraser natin, nabili ko siya National Bookstore. Ganun lang. Tapos gagawa natin ng blending stamp. Wait a minute! Para medyo mag-mix pa rin. Marami rin gumagamit na ito yung blending stamp na to. Maganda rin kasi ito Alright, so pabilisan ulit natin. Let's go. So dito na tayo sa lips. Alright, ganun pa rin. Ginagamitan ko pa rin siya ng empty marker na walang ink. Syempre, ulit-ulit. Syempre ganun talaga. Yan. Sundan lang yung lining, kung ano yung nakalagay sa reference. Ganun pa rin. Same process lang, kung ano yung ginawa natin sa mata, sa kilay, sa ilong, na ginamitan natin ng empty markers na yan. Ganun din dyan sa lips. Susundan lang natin yung mga dark line, soft line, hanggang sa yun, natuloy-tuloy na yan. Tapos iba-brush, lalagyan natin yan ng 8B para dun sa dark lips. Alright, tapos medyo soft na mga lining ng pencil, yung 2H, yung soft lang na lapis, yung hindi gaanong dark, para lumabas pa rin yung pagka-highlights. Konting brush ang ginagawa ko,
i-brush lang ng i-brush para mag-mix, magtimpla pa rin. Alright, ganun lang. Pagka medyo konting dark na yan, so patungan ulit ng layer. Alright, gagamitan na natin siya ng 8B dito sa may lips para maging dark yung lips niya sa gilid, dito sa may gitna. Depende kung saan yung medyo dark, doon natin siya ipapaitimin para lumabas pa rin yung pagka-realistic. Alright, so pabilisin natin para hindi tayo matagalan. Let's go. Alright, umpisahan ko na mag-brush sa mukha, sa skin niya hanggang yan, buong mukha na yan. Lalagyan ko na siya ng charcoal. Sausaw ng konti sa charcoal, tapos amazing! Smash lang yung brush na yan buong mukha para mag-mix na. Pero inuuna ko yung medyo dark part ng mukha, yung skin tone niya. Tapos yun na, minimix ko na lahat. Alright, panoorin niyo na lang. It looks something like this. Alright, ganun lang guys. Kung ano yung step na ginawa natin dun sa mata, sa ilong, sa bibig, sa lips, sa tenga, lahat ng part paulit-ulit lang na gagawin yon. So kung ano lang yung pinaka dark, yun lang yung ina-dark. Gamitan ng mga soft line, wag yung hard kasi mahirap na siyang burahin, mahirapan ka na tansyahin, diba? So practice pa rin ang kailangan talaga. Marami namang tutorial dito sa YouTube na pwedeng panoorin. Alright, so panoorin mo na lang ng buo, pabibilisin na natin para hindi tayo abutin ng ilang oras. Salamat sa mga nanood. Love you all. Bye bye. Yun o, natapos na natin. So ang ginagawa ko ngayon, itong highlight gamit yung needle eraser. Yan yung maganda sa needle eraser, pwede siya makabura ng mga nagamitan ng charcoal. So nakakayang burahin katulad nito. Yan, idut-dut mo lang ng idut-dut. Idut-dut talaga natatanggal yan. Alright, so kung tinapos mo yung buong video, shoutout sa'yo, malupit kang nilalang. Alright, alien. Yan, salamat sa'yo. Huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pwede rin sa Facebook, follow nyo yung Facebook ko, Joseph Tolentino Maniago. Alright, so unti-unti nag-i-improve na yung ginagawa natin. Baka makagawa pa tayo ng mga ganito. Support lang. Alright, so ipang-display na ulit si Papa, kapatid niya to, pinadrawing niya sa akin. Alright, so maraming salamat. Sana supportahan nyo lagi yung video natin para makagawa pa tayo ng ganitong video. Alright, bye bye. Next time ulit. Bye bye. Sa susunod na video. Love you. Salamat. Galing mo!